Kabanata 821. Natapos na ni Erisa ang pagluluto ng pasta, at tumulong si Edwin sa paghahain ng pagkain sa mesa upang ang mga bata, si Kingsley, at ang iba ay matulungan ang kanilang sarili. Uncle Kingsley, Mr. Patterson, and Mr. Bailey, please enjoy the food, sabi ni Gavin habang tinutulak ang isang plato ng pagkain sa direksyon ni Kingsley. Itinulak din ni Zachary ang plato niya kay Sean. Mr. Bailey, mangyaring tamasahin ang pasta. Mr. Patterson, ikaw din, sabi ni Tim habang binibigyan niya ng plato si Jonathan. Tuwang-tuwa silang tatlo at tinanggap ang alok ng mga bata. Bilisan mo kumain. Magluluto pa ako kung hindi pa ito sapat, sabi ni Erisa habang kumukuha ng mga plato para sa kanyang mga anak. Miss Graham, ang sarap talaga ng barbecued meat, sabi ni Kingsley na may malapad ng ngiti. Wala na kaming streaky bacon sa bahay. Ipapagawa pa kita sa susunod, pakli ni Erisa. Salamat Mrs. Graham. Sana ay welcome ako dito araw-araw. Kinain ni Kingsley ang napakasarap na pasta. Ang masarap na lasa ay napangiti siya mula tenga hanggang tenga. Natagpuan ni Sean at Jonathan na nakakatuwa ang kanyang kilos. Ikaw talaga ang may pinakamaraming oras na nalalabi, ha? Si Sean ay palaging abala sa ospital, habang si Jonathan ay abala sa kanyang mga kaso sa law firm. Sa kanilang tatlo, si Kingsley nga ang may pinakamaraming oras na nalalabi. Huwag mag-alala, kukuha ako ng mga larawan at ipapakita ang mga ito sa inyo, sabi ni Kingsley. Nagpalitan ng tingin sina Sean at Jonathan at umiling. Hindi pa ba sapat ang pagkain para mapuno ang iyong bibig? Lahat sila ay hindi nang ahas magbitaw ng kahit isang salita pa pagkatapos magsalita ni Benjamin. Napangiti si Erisa. Pagkatapos, pinaalalahanan niya ang kanyang mga anak, mag-ingat sa mga maiinit na pagkain. Salamat, Mommy. Salamat, Miss York. Nag-pipe up ang 6 na bata. Tim, Miss York pa ba ang tawag mo sa mommy mo? Nang-aasar na tanong ni Kingsley sa maliit na bata. Ibinaba ni Tim ang kanyang ulo ng alanganin. Ngumiti si Erisa at tinapik ang ulo ng anak. Ayos lang. Huwag mo na lang siyang pansinin at kainin mo ang iyong pasta. Okay, tumango si Tim. Tuwang-tuwa si Erisa na makita ang lahat ng kanyang mga anak na nasasarapan sa pasta. Umupo ka na at kumain ka na rin. Hinayla siya ni Benjamin. Gusto mo ba? Lumingon si Erisa at nagtanong. Gusto ko ng sopas, sabi ni Benjamin habang nakatingin sa iba na nasasarapan sa kanilang pagkain. Pumunta si Erisa sa kusina para kuhanin siya ng mangkok ng sopas na puno ng seafood at gulay. Kailangan mong tapusin ito, sabi niya. Hindi nagprotesta si Benjamin. Miss Graham, mayroon ka rin. Maghahanda ako ng merienda, Edwin stated. Pwede mo ba kaming bilhan ng fried chicken wings, please? Kinuha ni Kingsley ang sarili na umorder ng pagkain. Tumawa si Edwin sa tuwa. Mr. Watts, may gusto ka pa ba? Ibili mo ako ng mga skewer ng baka, corn on the cob, at ilang beer, dagdag ni Kingsley na may kasamang chortle. Hindi pa ba sapat ang pagkain para mapuno ang iyong bibig? Tinanong ni Edwin sina Sean at Jonathan kung may iba pa silang gusto, at hindi na dinagdagan ng dalawa ang listahan ni Kingsley. Miss Graham, ikaw naman. Tanong ni Edwin habang nakatingin kay Erisa. Ayos lang. Ihanda na lang ang hiningi ni Mr. Watts pero sa mas malaking bahagi. May pagkain na ako sa labas, nakangiting sagot ni Erisa. Pumasok na si Edwin sa loob para maghanda pa ng pagkain. Ninamnam ni Benjamin ang kanyang masasarap na sopas nang walang ibang salita. Isa itong mangkok ng mainit at nakakaaliw na sopas. Busog na busog sina Erisa, Kingsley, at ang iba pa matapos kumain ng masarap na pasta. My sweethearts, gusto mo pa ba? Nanatili ang mata ni Erisa sa mga mangkok ng kanyang mga anak. I've had enough, Mommy, sagot ni Gavin. Ako din, sabi ni Zachary. Miss York, okay lang ako, sabi ni Tim. Umiling sina Oliver at Jasper pati na rin ang sinabi nila, Mommy, we've had enough too. Mommy, I want one more serving of this. Bulong ni Jessie pagkatapos tingnan ang kanyang 5 kapatid. Ibibili pa kita pagkatapos nito, magalang na sabi ni Erisa habang tinatapik ang ulo ng kanyang anak. Masarap ang gana mo, sabi ni Kingsley. Nakita niya ang maliit na pisngi ni Jessie na matambok at kaibig-ibig. Sinulyapan ni Sean ang batang babae, na mangha sa sobrang gana nito. Napatingin si Kingsley kay Jessie tapos kay Erisa. Kamukha mo si Jessie, Mrs. Graham. Kabanata 822. Ngumiti si Erisa at marahang tinapik ang ulo ni Jessie. Lalo kang mukhang babae.
Napalingon ang lahat kay Jonathan nang sabihin niya iyon. Napuno ng ngiti ang mga mata ni Sean at Kingsley. Sina Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at Jasper ay napalingon din kay Jonathan bago sila sumulyap kay Benjamin. Ang kanyang mga mata ay nagpalipat-lipat sa pagitan ni Erisa at Jessie, at napagtanto niya na si Jessie ay mukhang isang babae. Nilinggan niya si Jonathan at sinabing, bata pa siya. Normal na sa kanya ang kamukha ng kanyang ina. Mas magmumukha siyang bata paglaki niya. Ngumiti si Jonathan at tumango. Tama si Benjamin. Mahirap tukuyin ang kasarian ng isang bata mula sa kanilang hitsura ng mag-isa noong sila ay talagang bata pa. Nagtago si Jessie sa likod ni Erisa na may pilyong kislap sa mga mata. Natuwa si Erisa sa nakakatuwang palitan. Lumabas si Edwin sa kusina. Nang mapansin ni Erisa na walang balak na ipaalam kay Benjamin na si Jessie ay, sa katunayan, isang babae, kinagat niya ang kanyang dila habang ang kanyang mga labi ay pumulupot sa isang bahagyang ngiti. Tapos na ako sa chicken wings. Eto, tig-isa. Iniabot ni Edwin ang isa sa bawat bata at ang huli kay Erisa bago siya tumungo sa kusina para maghanda pa. Salamat, Mr. Whitley. Ang mga bata ay natuwa at kinain ang mga pakpak ng manok. Para silang naghahaponan sa labas. Mr. Watts, Dr. Bailey, Mr. Patterson, mangyaring tamasahin ang mga pakpak ng manok. Mrs. Graham, ayos lang. Tutulungan natin ang ating sarili. Mayroon ka rin. Kinuha ni Kingsley ang plato ng mga pakpak ng manok at ipinasa ang isa kina Jonathan at Sean. Nang mapansin niyang may dalawa, naiwan sa plato, natuwa siya. Haha, mayroon akong dalawa. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Ibigay mo dito. Sinilip siya ni Kingsley at nagmamadaling kinuha ang pakpak ng manok niya. Hindi ka kumakain ng pakpak. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin, at nagmamadaling ibinalik ni Kingsley ang pakpak ng manok pabalik sa kanya. Kunin mo, sabi ni Benjamin nang ipasa kay Erisa. Nagtawanan ang lahat. Benjamin, mag-ingat na huwag labis na pakainin ng iyong babae, sabi ni Kingsley habang nakatingin sa dalawa. Pinanlakihan siya ng mata ni Benjamin. Hindi ka ba talaga kakain? Tanong ni Erisa na may ngiti sa lobby. Hindi, sagot ni Benjamin. Nakatuon siya sa pag-ubos ng kanyang soup. Mayroon pa siyang kalahating mangkok kahit na naubos na ng lahat ang kanilang pasta. Patuloy na ninamnam ni Benjamin ang kanyang mangkok ng sopas. Busog na busog si Erisa matapos kumain ng 2 pakpak ng manok. Ang mga tuhog ng baka at corn on the cob ay tinapos ng iba. Siya ang nag-aalaga sa kanyang mga anak habang sila ay kumakain. Dumampot si Benjamin ng isang kapirasong mais at inilagay sa kanyang plato. Hindi ko kayang tapusin. Kunin mo, sabi nito habang nakatingin sa kanya. Hindi rin gusto ni Benjamin ang mais. Kaya naman, ibinigay niya ito kay Jessie sa halip. Tuwang-tuwa ang batang babae habang kumikinang ang mga mata sa tuwa. Salamat, Mr. Graham. Pinagmasdan ni Benjamin ang kulay rosas na lobby ni Jessie at porselana na balat habang nagpasalamat sa kanya. Mukhang batang babae si Jessie. Napansin ni Erisa na hindi na tumitingin si Benjamin kay Jessie, at ang kanyang mga labi ay nakakurba. Magagalit ba si Benjamin kapag nalaman niyang babae pala si Jessie? Alam na ito ng lahat maliban sa kanya. Well, hindi ko naman siya masisisi kung magagalit siya mamaya, diba? Bigla silang naglock ng mga tingin sa isa't isa, at nagmamadaling nag-iwas ng tingin si Erisa. Ano ba ang tinatago ng babaeng ito sa akin? Napansin ni Benjamin ang kakaibang kilos ni Erisa. Matapos mapuno ang lahat, ipinatawag niya si Sean sa pag-aaral upang pag-usapan ang operasyon sa susunod na araw. Sina Jonathan at Kingsley ay sumunod din sa kanila sa pag-aaral. Hindi alam ni Erisa kung ano ang kanilang pag-uusapan, at sa tingin niya ay hindi rin nararapat na subukang sumakay. Kaya naman, dinala niya ang mga bata sa itaas para sa kanilang paliguan. Matapos patulugin ang mga bata, bumalik si Erisa sa banyo ng master bedroom para maligo. Nang matapos siya, wala pa ring nakikita si Benjamin. Kaya naman, bumaba siya para tingnan. Si Benjamin at ang iba ay papalabas lang sa pag-aaral. Tapos na ba kayo sa usapan? Tanong ni Erisa. Oo, sagot ni Benjamin. Babalik kami ngayon, Mrs. Graham. Sinabi ni Sean, Kingsley, at Jonathan bago sila umalis. Magmaneho ng ligtas, guys. Tara na sa taas at magpahinga. Wika ni Benjamin habang hawak ang kamay niya at inakay siya sa itaas. Kabanata 823. Tapos ka na sa mga bagay-bagay. Tanong ni Erisa na napalingon kay Benjamin. Tumango si Benjamin. Oo. Pagkatapos, iniangat niya ang kanyang ulo at sinulyapan siya.
Ang operasyon ni Lolo ay naka-schedule bukas ng alas 9 ng umaga, sabi niya. Nakikita ko, tumango si Eris sa bilang pagsang-ayon bago idinagdag, so, pupunta tayo pagkatapos ipadala ang mga bata sa paaralan. Opo, sagot ni Benjamin habang napakamot ng ulo. Totoo, kailangan nating pumunta sa ospital bukas. Pagbalik sa silid, tinawagan niya si Ethan, at inutusan siyang i-schedule muli ang mga pulong sa umaga upang magkaroon siya ng umaga. Saglit siyang tinitigan ni Erisa bago pumasok sa banyo para gumuhit ng paliguan para sa kanya. Paglabas niya ay kausap niya pa rin si Ethan. Malamang ina-update siya ng huli sa trabaho. Saglit na inituwid ang silid, humiga siya sa kama. Kahit noon, may kausap pa rin si Benjamin sa telepono sa balcony. Napabuntong hininga siya. Sa totoo lang, medyo busy siya. Lumipas ang ilang oras bago tuluyang pinatay ng lalaki ang tawag. Bilasan mo, maligo ka na. Lumalamig na ang tubig. Okay, nakangiting tumungo, umikot si Benjamin at tinungo ang banyo. Marami ka bang trabaho bukas ng umaga? Kung gayon, hindi mo na kailangang pumunta sa ospital. Ayos lang sa akin dyan, mungkahi ni Erisa na tinatalakay ang bagay na iyon sa kanya. Napatingin si Benjamin sa balikat niya. Ilang routine meetings lang. Sinabi ko na kay Ethan na i-reschedule sila. Nang makitang gusto niyang sumama sa kanya, tumango si Erisa. Wala akong pakialam basta kaya mo ang mga bagay-bagay. Dahil doon, napataas ang kilay ni Benjamin. Matulog ka muna, maliligaw na ako. Pagkatapos lamang na pumasok ang lalaki sa banyo ay dumaan si Erisa sa mga email sa telepono. Nang lumabas si Benjamin sa banyo at nakitang gising pa siya, sumili ang lobby nito sa malademonyong ngiti. Hinihintay mo ako, mamaha ang kahihiyan kay Erisa. Hindi, binasa ko ang aking mga email. Lumapit si Benjamin sa kanya. Habang sinusulyapan ni Erisa ang muscular figure sa gilid ng kanyang mata, bumilis ang tibok ng puso niya. Isa lang siyang walking pheromone dispenser, napakagwapo kapag nakadamit at nakakasexy sa buff. Palihim na lumunok, pinilit niyang mag-concentrate sa kanyang mga email. Lumuhad sa tabi niya, inakbayan siya ni Benjamin. Pagkatapos, yumuko siya at hinalikan siya sa noo. Oras na para matulog. Bakit ka pa nagbabasa ng mga email mo? Idinilat niya ang kanyang mga mata at iniwas ang tingin sa kanya. Nagangat ng tingin si Erisa at sinulyapan siya. Hindi ka rin ba busy sa trabaho? Sinaman siya ni Benjamin ng nakakapasong tingin, hindi sinasadyang huminga ng malalim habang nilalanghap niya ang nakakaakit na mabainggong umaagos mula sa kanya. Naglagay ka na ba ng salbo? Nang nakapatong ang kamay nito sa tiyan niya ay bahagyang nanginig si Erisa. Nabahira ng pamumula ang mukha niya. Oo, nakatitig sa kanya ng mariin, seryosong tanong ni Benjamin, talaga. Natigilan si Erisa. Bumagsak sa kama, inilagay niya ang kanyang telepono sa bedside table at hinayla ang kumot sa kanyang ulo para matulog. Napataas ang kilay ni Benjamin at nakangiting tiningnan ng babaeng nakabalot sa kumot. Hindi mo ba nakikitang makapal doon? Hinayla niya ang kumot. Gayunpaman, mahigpit itong ibinalot ni Erisa sa kanya. Lumabas ka, malumanay na sabi ni Benjamin, sabay hila sa kumot. Inilabas ang ulo, mabilis na ninakaw ni Erisa ang lalaki. Oras na para matulog. Umangat ang manipis na labi ni Benjamin, at gumuhit siya, ano ang gagamitin ko kapag hinukay mo na ang buong kumot? Hindi naman malamig, ungol ni Erisa. Mataman siyang tinitigan ni Benjamin. Nanginginig, bumitaw si Erisa sa pagkakahawak sa kumot. Kasunod noon ay nahiga si Benjamin. Hinayla ang kumot sa katawan niya, lumapit siya sa kanya at hinayla. Sa kanyang mga bisig, si Erisa ay naging kasing tigas ng isang tabla, hindi naglakas loob na ilipat ang isang kalamnan. Hinalikan siya ni Benjamin sa pisngi. Nang mapansin niyang hindi man lang ito makagalaw ay may ngiti sa labi nito. Magandang gabi, namula ang dulo ng tenga ni Erisa. Naghintay siya ng ilang sandali at nakahinga lang siya nang makitang wala na itong ginagawa. Umiling-iling siya para pagaanan ang naninigas niyang kalamnan. Sa pag-aakalang tulog ang lalaki, lumipat siya sa pangalawang pagkakataon. Hinigpitin ni Benjamin ang pagkakayakap sa kanya at inilapit ang labi nito sa kanyang tainga. Manahimik ka, natahimik si Erisa. Palihim niyang nilinggan siya, para lamang salubungin ang madilim nitong tingin. Sabay iwas niya ng tingin. Hindi ako makatulog kapag niyakap mo ako ng ganito. Bilang tugon, tumawa ng mahina si Benjamin. Kabanata 824. Hindi ako makakatulog kung hindi kita niyayakap. Idinikit ni Benjamin ang mukha sa mukha niya,
tinamaan siya ng hininga nito sa mukha habang nagsasalita na nagpapadala sa kanya ng pangangilig. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. So, bolster mo lang ako. Ha? Hindi lang iyan sa akin. Hindi ka pani-paniwalang malambing ang boses ni Benjamin. Nilinggan ni Erisa ang lalaki, ngunit nagkataon na dumampi ang lobby nito sa lobby nito. Isang electric current ang kumalat mula sa kanilang nakaplaster na mga lobby patungo sa kanilang buong katawan, na nagpasiklab ng apoy sa loob nila. Nagdilim ang tingin ni Benjamin. Kinapa niya ang likod ng ulo niya, pinalalim niya ang halik. Pakiramdam ni Erisa ay parang inaagaw niya ang kanyang kaluluwa. Nawala ang isip niya, at bumilis ang tibok ng puso niya. Matapos siyang halikan ng ilang sandali, naalala ni Benjamin na mayroon pa siyang pinsala. Pinahinto niya ang mga bagay sa halip na magpatuloy. Ipinatong niya ang kanyang noo sa noo niya. Parehong magulo ang kanilang paghinga, na nagsasama-sama sa isang amorous at intimate ambience. Sinisikap ni Benjamin ang kanyang makakaya na pakalmayan ang kanyang mabilis na paghinga at talikuran ang pagnanasang umuusad sa kanyang kalooban. Napayuko naman si Erisa habang hinihingal. Sa kabila ng pagiging intimate sa kanya, wala pa rin itong pagpipigil sa sarili sa tuwing hinahalikan siya nito. Mamumula ang kanyang mukha, at ang kanyang puso ay kumakabog sa pag-iibigan na parang isang dalaga. Ikaw din ang aking Mrs. Graham. Umalangaw ang boses ni Benjamin, na may bahid ng pamamaos, na kinakalampag ang kanyang eardrums. Isang kilati ang damaloy sa kanya. Unbidden, umangat ang sulok ng bibig ni Erisa. Paano kaya iyon? Sino pa ba ang mapabilang mo kung hindi ako? Napakunot ng noo si Benjamin. Ang kanyang boses ay tumaas ng ilang decibel, malakas at nangingibabaw. Ang malakristal na mga mata ni Erisa ay kumikislap, nakakahipnotismo. Hindi kami kasal, kaya hindi ba ang titulo ng Mrs. Graham ay hindi kinikilala ng batas? Pagkahilig, inipit siya ni Benjamin sa kama. Nakapatong ang mga braso nito sa magkabilang gilid niya, nakatutok ang mga mata nito sa kanya. Lalong lumakas ang tibok ng puso ni Erisa. Nang makasalubong ang maitim at nakakapasong titig ng lalaki, bigla siyang napalunok. Pakiramdam niya ay sunugin siya nito. Gusto mo bang pakasalan ako? Tinitigan ni Benjamin ang kanyang maliit na mukha na may isang ngiti, mukhang roguish na hindi makapaniwala. Napaiwas ng tingin si Erisa, pero naramdaman niyang dahado siya, kaya muli niyang sinalubong ang tingin nito. Matapang niyang kinurot ang gwapong mukha ng lalaki. Papakasalan mo ba ako kapag sinabi kong oo? Nanatiling nakatutok ang mga mata ni Benjamin sa kanya, lumalalim ang kurba ng lobby nito. Oo, naiwasan ng mga salita si Erisa. Siya ba talaga? Nakanganga siya sa hindi makapaniwala. Sa sandaling iyon, kinurot ni Benjamin ang kanyang pisngi gamit ang kanyang mahaba at balingkinitang mga daliri. Nakakagulat ba iyon? Natarante namang tumungo si Erisa. Tumawa si Benjamin. Pupunta tayo at irehistro ang ating kasal bukas. Muli, sa sobrang gulat ni Erisa ay nalaglag ang kanyang panga. Tinaas baba ang baba, iginulong siya ni Benjamin at humiga sa gilid bago siya hinayla sa kanyang mga bisig. Ipinatong niya ang kanyang baba sa tuktok ng kanyang ulo. Well, nang bumalik sa katinoan, mamulong si Erisa, akala ko kailangan kong maglaan ng maraming pagsisikap para mapagtagumpayan ka. Ito ay talagang kulang sa isang pakiramdam ng tagumpay kapag siya ay sumang-ayon ng madali. Nang marinig iyon ni Benjamin, ang mga sulok ng kanyang bibig ay yumako sa tuwa. Ibinaba niya ang kanyang mga mata at kinuha ang kanyang nabigla na ekspresyon. May bahid ng tuwa ang boses. Nya, gusto mo bang manalo ako? Napakurap si Erisa. Oo, ipinagmamalaki ko ito sa old Mr. Graham. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Ngunit sa pag-iisip ng paglayo nito sa kanya nitong mga nakaraang araw, tumangala ang kanyang mga kilay. Ngunguso siya, bakit hindi ko naramdaman na hinahabol mo ako? Napatingin si Erisa sa kanya. Akala ko may gusto ka, kaya ayokong maging masamang tao at masira ang tunay na pag-ibig. Natahimik sandali si Benjamin bago iginiit, maaari mo akong ituloy pagkatapos nating ikasal. Hindi makapaniwala sa narinig, iniangat ni Erisa ang ulo para tingnan siya. Nako, tinamaan niya ang baba niya. Ang napakasakit na sakit ay bumungad kay Benjamin na ang kanyang mukha ay nabaluktot sa paghihirap. Pwede bang mag-ingat ka, babae? Hinaplos niya ang kanyang baba. Ito ay isang aksidente. Humingi ng paumanhin, nagmamadali siyang sinuri ni Erisa. Masakit ba? Hayaan mo akong lagyan ng ointment ito. Bumangon siya para kunin ang ointment, ngunit hinayla siya ni Benjamin sa likod at niyakap siya.
Huwag kang gumala sa kalagitnaan ng gabi. Hindi naman ganun kalubha, para ang sakit ay lilipas din. Sa totoo lang, ayaw niyang umalis ito sa yakap niya. Kabanata 825. Mas mainam na maglagay ng ointment, baka masira ang anyo mo. Inalis ang kamay, bumangon si Erisa at hinanap ang ointment. Napaawang ang bibig ni Benjamin. Nakahiga siya sa kama at pinanood ang paghalongkat niya saglit bago ibinunyag, nasa baba ang ointment. Dapat sinabi mo na kanina. Shooting him Egler, umikot si Erisa at lumabas ng kwarto. Bumaba siya para hanapin ang medical box at kinuha ang ointment sa itaas. Pagkatapos, umupo siya sa gilid ng kama at nagbuhos ng ointment sa kamay niya bago minasahe ang baba nito. Pinag-aralan ni Benjamin ang kanyang nakatutok na ekspresyon, ang mga sulok ng kanyang bibig ay nagtaas ng isang bahagi. Umaasa ka ba na mananatili akong puyat na pinahiran mo ako ng napakaraming ointment? Malakas ang ointment kaya ang amoy nito ay tumagos mismo sa kanyang baga. Sinaman siya ng tingin ni Erisa. Hindi ako gaanong nag-a-apply at mawawala rin ang lahat sa ilang sandali. Matapos screw pabalik ang takip, inilagay niya ang ointment sa bedside table. Kasunod nito, naghugas siya. Kamay niya bago bumalik. Pumasok ka. Itinaas ni Benjamin ang baba at sinenyasan siyang umakyat sa kama. Saglit siyang tinitigan ni Erisa bago ito sumunod. Hindi pa siya nakahiga ay hinayla na siya ng lalaki sa malalawak nitong braso. Ipinatong ni Benjamin ang kanyang baba sa kanyang balikat. Naamoy ni Erisa ang malakas na amoy ng ointment at mas gising. Manahimik ka, sinusubukan mo bang alisin ako sa komisyon? Pang-aasar ni Benjamin. Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Serves you right for speaking so domineeringly. Nagtaas ng kilay si Benjamin. Domineering bang sabihin na pwede mo akong ituloy pagkatapos nating ikasal? Di ba ikaw na mismo ang nagsabi na gusto mo akong ipanalo kanina? Sa kanyang sinabi, napahadjejek si Erisa. Oo, pero bakit pa kita hahabulin kung kasal na tayo? Lumingon siya, humarap sa kanya. Ang kanyang mga mata ay kumikinang, nagniningning ng isang malakristal na glow. Ang mga ito ay kumikinang na parang mga bituin, napakaganda na hindi niya maalis ang tingin sa mga ito. Nakatitig si Benjamin sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Bakit hindi? Ang mga ito ay hindi magkasalungat na mga isyo. Hindi naman sa walang babaeng nagpahayag ng pagmamahal sa kanya. Sa katunayan, walang kulang sa mga babaeng nagnanais na makapasok sa kanyang kama. Gayunpaman, hindi niya nagustuhan silang lahat. Ang totoo, tinanggihan pa nila siya. Si Erisa, sa kabilang banda, ay bumilis ang tibok ng puso nang aminin niyang gusto niya itong mapagtagumpayan. Siya ay naging isang batang lalaki na dilat ang mata habang ang matinding pananabik ay dumaan sa kanya. Bilang tugon, inilibot ni Erisa ang kanyang mga mata. Bakit hindi ikaw ang humabol sa akin? Hindi ko pa naranasan ang pakiramdam na layaw at manligaw lalo na ng taong gusto ko. Gusto ko ring makatikim ng romansa habang nakikipag-date, okay? Ang mga mata ni Benjamin ay kumikislap, at ang kanyang manipis na mga labi ay kumerba sa isang malademonyong ngiti. In an impish tone, he teased, "So, you want me to pursue you? Ha?" Kinurot niya ang pisngi niya ng marahan. Slapping his hand away, Erisa admitted shyly, anyone would want that. Babae din ako, okay. Bakit pa kita pakakasalan kung hindi mo man lang ako hinabol? Paano kung sabihin mong inialay ko ang aking sarili sa iyo sa isang plato na pilak kapag mayroon tayong hilera sa hinaharap? Nagtaas ng kilay si Benjamin. Hindi pa nga kami kasal pero nag-aalala na siya sa mga oras na may alitan kami in the future. Paano magkakaroon ng pagkakataon na magkaroon ng row kung hindi mo ako pakakasalan? Naglapat ang mga labi ni Erisa sa manipis na linya. Ang tinutukoy ko ay nag-aalok ako ng sarili ko sa iyo. Sa pagkakataong iyon, mumuso si Benjamin. Ikaw ba? Napatingin sa kanya si Erisa, pabulong na sumagot, nagsilang ako ng ilang anak para sa iyo. Napangiti si Benjamin. Mga anak ko yan. Paano iyon binibilang? Agad namang naiwan si Erisa nang walang sagot. Well, anak niya talaga sila. Muli, kinurot ni Benjamin ang pisngi niya. Kung gusto mong ituloy kita, sumama ka sa akin para irehistro ang kasal natin bukas. Lalong bumilis ang tibok ng puso niya, napatingin si Erisa sa seryoso at dominanteng lalaki. Nagpo-propose ka ba sa akin? Mahina niyang tanong. Pinaikit niya ang kanyang mga mata ng bahagya, idiniin ito ni Benjamin sa kanya. Hindi ako nagmumungkahi, ngunit nagpapalam. Ilang ulit na umawang ang labi ni Erisa. Ga,
Hindi niya lang ako papayagan na mag-bash sa romantic ambience. Walang sino man ang kumikilos ng napaka-bullish gaya niya. Ano ang malaking bagay tungkol sa pagpapanukala? Ipapahiya ba siya nito o ano? Nang sumulyap si Benjamin sa kanyang mga pisngi na namumutla sa galit, isang flash ng amusement ang lumipad sa kanyang mga mata. Matulog na tayo. Kailangan nating gumising ng maaga bukas. Pinalibutan siya nito sa kanyang yakap na nakakulong ang mga braso sa kanya. Si Erisa ay nanatiling isang touch mo, Rose. Anong araw bukas? Pwede ba akong tumanggi? Isang mapalad na araw. Sagot ni Benjamin. Nag-isip si Erisa ng ilang sandali, ngunit hindi niya moari kung paano ito mapalad. Na-check mo na ba ang kalendaryo? Ang araw na ikasal tayo ay natural na isang mapalad na araw. Imperiously ipinahayag ni Benjamin. Sabay tulala si Erisa. Kabanata 826. Kasunod nito, pinag-aralan ni Erisa si Benjamin. Mukhang magandang ideya na pakasalan siya. Kahit anong mangyari, ako ang mananalo. Hindi lang siya gwapo, mayaman din siya. Isa pa, nangako pa siya na hahabulin niya ako hanggat ikasal kami. Iyan ay medyo tempting. Bakit kang umingiti? Kinurot ni Benjamin ang pisngi niya nang mapansin ang nakakalokong ngiti sa mukha nito. Tila madalas siyang ngumingiti sa sarili nang hindi maipaliwanag. Si Erisa ay kung inang ng husto na ang kanyang mga mata ay naging mga hiwa na lamang. Talagang hahabulin mo ako pagkatapos nating ikasal. Tiningnan siya ni Benjamin ng matagal. Isang hindi mahahalata na kislap ng katalinuhan ang kumislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Oo, tignan natin pagkatapos nating merhistro ang ating kasal. Sa kasamaang palad, walang ideya si Erisa sa iniisip ng lalaki. Ipinagpatuloy niya ang pagsasaya sa kanyang kagalakan. Lumalim ang kurba ng lobby niya. Nang makita ang euphoria nito, isinawsaw ni Benjamin ang kanyang ulo at hinalikan ang pisngi nito, bahagyang umangat ang manipis nitong lobby. Tulog na tayo. Okay, tumango si Erisa para makatulog. Akala niya noong una ay hindi siya makakatulog, ngunit hindi nagtagal ay nakatulog siya ng malalim. Nagtataka, napataas ang kilay ni Benjamin nang makitang mabilis itong nakatulog. Tinitigan niya ang mapayapang natutulog na mukha nito, hinahalikan siya dito at doon. Nakakakiliti, umiwas si Erisa. Sa takot na magising siya, tumigil si Benjamin sa panggugulo at ikinulong siya sa kanyang yakap. Nalanghap ang halimuyak na nagmumula sa kanya, agad din siyang naanod. Kinabukasan, maagang nagising si Erisa, refreshed at rejuvenated. Nang masulyapan ang natutulog na lalaki sa tabi niya, ilang sandali siyang nalasing sa gwapong mukha nito. Ang makapal na kilay ni Benjamin, ang taas ng tulay ng ilong, at ang mapupulang mga labi ni Benjamin ay nakakabighani na hindi niya maalis ang tingin sa mga ito, tingnan man niya ito ng paisa-isa o magkasama. Siya ay kapansin-pansin na ang salitang Katanji tanging bagay sa kanya sa isang katangan. Kahit sa pagtulog, ang kanyang taglay na kamahalan at labis pa rin kitang-kita ang pagiging imperyoso. Humajejek siya ng mahina, walang babala, binuksan ni Benjamin ang kanyang mga mata. Napatingin siya sa lalim ng mga mata nito. Sa sumunod na sandali, sinipan niya ang sulok ng kanyang bibig. Gaano kakatagal gising? Napabalikwa si Erisa sa realidad, bahagyang namumula ang kanyang pisngi. Kakagising ko lang. Napakunot ang noo ni Benjamin na hindi makapaniwala. Hindi naman siya mukhang groggy. Sa halip, malinaw at maliwanag ang kanyang mga mata. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mula nang magising ka nakatitig ka na sa akin. Sumulyap si Erisa sa kanya, nag-riposte ng coquettishly, hindi ba pwede? Siyempre, pinapayagan. Sa mabuting kalooban, nakangiting tumango si Benjamin. Sinilip siya ni Erisa, hinaplos ang tuktok ng kanyang ulo, hinimok ni Benjamin, go and shower. Mamaya, irerehistro natin ang kasal natin. Sa isang iglap, bumilis ang tibok ng puso ni Erisa. Seryoso siya, hindi ba tayo pupunta sa ospital ngayon? Bigla niyang naalala na ooperahan si Mary. Marahil ay hindi magkakaroon ng sapat na oras. Papapuntahin ko ang mga empleyado mula sa City Hall. Kinurot ni Benjamin ang pisngi niya. Mamaha ang sorpresa kay Erisa. Nang makitang bumangon na ang lalaki sa kama, dali-dali niyang ginawa iyon. Ang sarap magkaroon ng pera. Hindi iyon tama. Ito ay mas tulad ng clout ay gumagawa ng mga kababalaghan. Hindi ito posible kung nais ng mga ordinaryong tao na may mga empleyado mula sa City Hall na pumunta sa kanilang bahay upang irehistro ang kanilang kasal. Mababa ang rate ng kasal ngayon, kaya pupunta sila sa iyong pintuan para
Pagsilbihan ka sa isang tawag sa telepono, paliwanag ni Benjamin, na tila nakikita mismo sa kanya. Nagdududa ang mga mata ni Erisa sa kanya. Dahil lang yan sa kahanga-hanga mong sway. Ang manipis na lobby ni Benjamin ay hindi namalayan. Bilis, magsipilyo ka. Sa sobrang tuwa, nagmamadaling nag-toothbrush si Erisa at naghilamos ng mukha. Sinamahan siya ni Benjamin. Habang silang dalawa ay magkatabi na nagsisipilyo ng kanilang mga ngipin, ito ay naging isang nakakaaliw na tanawin. Nang matapos maglaba si Erisa, hindi siya makapagdesisyon kung ano ang isusuot. Isuot mo ang shirt ko. Inihagis ni Benjamin sa kanya ang isang puting kamiseta. Nang mahuli ito, nagulat si Erisa sa lalaki. Yung shirt mo, magiging stellar ang larawan ng kasal. Nagpalit si Benjamin ng isang kamiseta ng mag-ara, na nagpapalabas ng nakakabighaning mga pheromone sa bawat paggalaw. Nasilaw si Erisa, nabahiran ng pamumula ang kanyang mukha habang nagsimulang bumilis ang tibok ng kanyang puso. Pinagmasdan niya ang kanyang mga damit sa aparador, ngunit walang anumang angkop na puting pambabae na kamiseta para sa larawan ng kasal. Kaya naman, wala siyang choice kundi isuot ang kamiseta ni Benjamin. Gayunpaman, napakalaki nito sa kanya na maaaring ito ay isang damit. Kaya, isinuot niya ang laylayan sa kanyang pantalon. Ilang beses din niyang tiniklap ang manggas. Well, ito ay mas mahusay. Hindi mahalaga kung ano ang isusuot ko para sa ilalim na kalahati dahil hindi ito makikita sa larawan pa rin. Kabanata 827. Inayos ni Erisa ang damit sa salamin bago lumabas ng closet. Noon, handa na si Benjamin. Nakaupo siya sa sopa, mukhang casual gaya ng dati. Nang marinig ang paggalaw, lumingon siya at ibinalik ang tingin. Walang kapintasan ang kutis ni Erisa, fair with a hint of rosiness. Sa kabuuan, mukha siyang malaanghel. Nakasuot ng kanyang kamisete, tila mas bata pa siya ng ilang taon kaysa sa aktwal niyang edad, mukhang isang estudyante sa universidad na hindi pa nakakatuntong sa lipunan. Sa kabila nito, ang kanyang maningning na mga mata ay may pahiwatig ng pang-akit na babae. Kahit walang makeup, napakaganda niya kaya napabuntong hininga siya. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin. Nang ipagpatuloy niya ang pagtitig sa kanya, medyo hindi mapakali si Erisa. Hinailan niya ang damit niya. Paano na? Mukha ba akong kakaiba? Lumapit si Benjamin sa kanya. Iniunat niya ang isang mahaba at payat na braso, hinayla siya nito sa kanyang mga bisig at banihag ang kanyang mga labi. Hinampis siya ni Erisa sa likod. Hindi pa ako nakakapag-makeup. Binitawan na lamang siya ni Benjamin matapos niyang kagatin ang kanyang labi. You look stunning. Wala siyang ideya kung gaano kaakit-akit ang isang babae sa isang lalaki kapag suot niya ang kanyang kamiseta. Muling nagdilim ang mga mata ni Benjamin. Saglit na natarante si Erisa bago niya namalaya na kanina pa pala niya sinasagot ang tanong niya. Lalong naging nakakaakit ang pamumula ng mukha niya. Magpapa-makeup ako. Pagpunta niya sa dressing table, dali-dali siyang nag-makeup. Umupo si Benjamin sa kama at hinintay siya. Sa ibaba, dumating ang mga empleyado ng City Hall. Akala ni Edwin ay si Darius ang tumawag sa kanila. Dinala niya sila sa sala para maupo bago mabilis na umakyat para ipaalam ito kay Benjamin. Kumatok, kumatok. Gising ka na ba, Mr. Graham? Tumayo si Benjamin at lumapit para buksan ang pinto. Tumingin siya kay Edwin nang may pagtataka. Ano ang bagay? Dalawang empleyado mula sa City Hall ang dumating, nagsasabing narito sila para irehistro ang iyong kasal kay Mrs. Graham. Hinihintay ko sila sa sala. Dapat ko bang hilingin sa kanila na umalis? Maingat na tanong ni Edwin. Tinawagan ko sila. Dalhin sila sa pag-aaral upang gawin ang mga paghahanda. Maya-maya pa, bilin ni Benjamin. Saglit na natigilan si Edwin. Nang mauunawaan na ang lalaki ay nais na irehistro ang kanyang kasal kay Erisa, siya ay nasa buwan. Pupunta ako at dadalhin ko sila sa pag-aaral para makapaghanda kaagad. Bulalas niya, ngumisi hanggang tenga. Saka siya bumalik sa baba. Lumingon si Benjamin at sinulyapan si Erisa. Nang makita niyang nagngangalit ang dalaga, isinilid niya ang mga kamay sa kanyang mga bulsa, at ang manipis na labi ay nakakurbo pataas. Maglaan ka ng oras, pinandilatan ni Erisa ang lalaki sa pamamagitan ng salamin. Paano ako kukuha ng oras kung nandito na ang mga empleyado mula sa City Hall? Binilisan niya, natapos niya ang kanyang light makeup. Pagkatapos, tinapos niya ito ng kaunting lipstick at hinayla ang kanyang buhok na nakapusod. Matapos tingnan ang kanyang makeup sa salamin, tinungo niya ang pinto. Handa na ako. Nanatili ang mga mata ni Benjamin sa kanyang mukha ng ilang segundo. Napakasarap sa mata.
Mas lalo siyang gumanda sa kaunting makeup. Hinawakan niya ang kamay niya at lumabas ng kwarto. Maya-maya pa ay lumabas na si Zachary sa kwarto niya. Nanlaki ang mga mata niya nang mapansin niyang magkapareho sila ng suot. Nagtataka, nagtanong siya, "Mommy, Mr. Graham, saan kayo pupunta?" Sa kanyang boses, ang 5 iba pang bata ay tumakbo palabas ng silid. Lahat sila ay tumingin sa mag-asawa ng may pag-usisa. "Irerehistro namin ng mommy mo ang kasal namin." Ibinunyag ni Benjamin. Nalaglag ang panga ng 6 na bata sa gulat. "Pwede ba tayong sumama, Daddy?" Sinalubong ng matinding pananabik si Gavin. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin. "Ginagawa natin sa bahay." Pagkasabi nun ay kinaladkad niya si Eris sa pababa. Laking gulat, hinabol sila ng 6 na bata. "Bakit bigla kang nagpapakasal kay Mr. Graham, Mommy?" Tanong ni Zachary. "Wala kaming alam kagabi." Ang lahat ng mga bata ay nagsalit-salit ng kanilang mga tingin sa pagitan ni Erisa at Benjamin. "Don't tell me napilit si Mommy ni Daddy kagabi." Ito ay isang spur of the moment na desisyon. Mataman silang tiningnan ni Erisa, natatakot na tumutol sila. Dahil doon, nagpalitan ng tingin ang 6 na bata. "Nag-propose na ba sa iyo si Mr. Graham, Mommy?" Sinanay ni Jasper ang kanyang mga mata kay Benjamin. Sumilip din si Erisa kay Benjamin. Tumingin si Benjamin kay Jasper bago inilipat ang tingin kay Erisa na may nakatutok na tingin sa mga mata. "Nag-propose na ba ako sa'yo?" Kabanata 828. Habang tinitingnan ni Erisa ang mga mata ni Benjamin, kumaibat ang gilid ng kanyang bibig, at sumasayaw ang saya sa kanyang mga mata. Habang tinitingnan ni Erisa ang mga mata ni Benjamin, kumaibat ang gilid ng kanyang bibig, at sumasayaw ang saya sa kanyang mga mata. Paglingon niya, sumagot siya, nag-propose siya, "Sweethearts." Lahat ng 6 na bata ay tumingin sa mag-asawa pataas at pababa. "Romantic ba iyon, Mommy?" Tinitigan ni Jessie si Erisa na may mga bituin sa kanyang mga mata, sabik na malaman ang sagot sa tanong na iyon. Napunit sa pagitan ng pagtawa at pag-iyak, nagpatuloy si Erisa sa pagkukwento, "Napaka-romantic." Tinitigan ni Benjamin si Jessie. Well, alam ng batang ito ang definition ng romantic, ha? Hehe, si Jessie ay nasa cloud 9, masaya sa ngalan ni Erisa. Samantala, mainit na nag-aapoy ang mukha ni Erisa. "Bumaba muna tayo," mungkahi ni Benjamin. Kaagad pagkatapos, bumaba siya ng hagdan kasama siya. Nagpalitan ng tingin sina Zachary at Gavin. "Bakit pakiramdam ko may mali sa pagitan nila?" Ibinahagi ni Gavin ang kanyang damdamin, ngunit sa kasalukuyan ay tuwang-tuwa siya sa kasal nina Benjamin at Erisa, kaya pinili niyang huwag pansinin ito. Siguro hindi kasanay kapag biglang ikakasal si Mommy kay Daddy. Sandaling nagulat si Zachary, "Yun ba? Parang bituin ang mga mata ni Tim. Manunood ba kayong lahat ng seremonya? Gusto kong panoorin." "Tara na." Hinawakan ni Zachary ang kamay ni Tim at nagmamadaling bumaba ng hagdan. Nakangiting tinawag ni Gavin sina Oliver, Jasper, at Jessie para sabay silang bumaba. Lumapit si Oliver kay Jasper at mamulong, "Napansin mo ba na walang suot na singsing si Mommy? Tiyak na walang proposal. Walang magpo-propose nang hindi naghahanda ng singsing." Lumingon si Jasper sa kapatid, pakiramdam niya ay may katuturan nga ito. "Hindi ko man lang napansin yon kanina. Don't tell me na dahil kay Lolo kaya nirerehistro nila ang kasal nila." Pasigan niyang tanong. Hinubad ni Oliver ang kanyang salamin. "Well, ang posibilidad na iyon ay umiiral. Aba, nakukuha ni Mommy ang maikling dulo ng stick. Tara at tingnan muna natin. Mamaya na tayo mag-chat ni Daddy." Nagsalubong ng malalim ang mga kilay ni Jasper. Sus, ang tanga naman ni Mommy na hindi man lang nag-abalang ipaglaban ang kanyang mga interes at kalokohang pumayag na pakasalan si Daddy. Lahat ng 6 na bata ay sumunod sa mag-asawa. Pinangunahan ni Benjamin si Erisa sa pag-aaral. Lahat sila, ready na. "Mabilis, pumasok at kunin ang iyong larawan, Mr. at Mrs. Graham." Ang kailangan lang daw ay mag-snap ng litrato at pumirma sa form, Edwin Gosh. Tumango bilang pagsang-ayon, inakay ni Benjamin si Erisa sa silid. Kinakabahang hindi masabi, binati ni Erisa ang 2 empleyado sa tabi ni Benjamin. "Ikinagagalak kong makilala ka, Ginoong Graham." Ang pinuno, si Keith Ziegler, ay inihilig ang kanyang ulo at tiningnan sila ng nakangiti. Katotohanan, nagulat siya nang tinawag siya upang irehistro ang kasal ng mag-asawa. "Salamat." Magalang na bulong ni Benjamin. "Hindi naman. Handa na ba kayong dalawa?"
Kung handa ka na, maaari muna kaming kumuha ng larawan at punan ang mga form sa ibang pagkakataon. Personal na pinalakad sila ni Kit sa buong proseso. Handa na kami. Tumango si Benjamin. Kasunod ng kilos ng empleyado, nilapitan niya si Erisa at naupo para kunan ng litrato ang mga ito. Dahan-dahan lang. Lumingon siya at sinaman siya ng tingin. Okay, napakamot ng ulo si Erisa. Sa kanilang kapansin-pansing mga mukha, hindi napigilan ng empleyado na tumingin pa sa kanila ng ilang sulyap. Umupo malapit at tumingin sa kamera dito. Niyakap ni Benjamin si Erisa habang si Erisa naman ay lumapit sa balikat niya. Nakatitig ng diretsyo sa kamera, natural siyang ngumiti. Ngumiti ka, Mr. Graham. Mas gaganda ka kung gagawin mo iyon, udyok ng empleyado kay Benjamin. Mamaling si Erisa kay Benjamin, bahagya siyang tinulak ng mapansing hindi ito ngumingiti. Kailangan mong ngumiti, okay. Ang mga sulok ng bibig ni Benjamin ay umangat ng isang bahagi. Nang makita ang kanyang matigas na ngiti, umawang ang labi ni Erisa. Hindi ka ba papayag na pakasalan ako? Mahina niyang tanong. Napaangat ang ulo ni Benjamin, tumingin sa kanya. Siyempre hindi. Kung ganoon, bakit ang tigas ng ngiti mo? Sa totoo lang, hindi sanay si Benjamin na magsuot ng masayang ngiti sa harap ng iba. Inayos niya ang sarili at naglagay ng mas natural na ngiti. Dali-dali itong nakuha ng empleyado. Nakasandal sa pinto ang 6 na bata, pinagmamasdan ang mga nangyayari sa silid. Ang kanilang mga mata ay lahat ng maliwanag na ilaw at nagliliwanag ng pag-usisa. Ikakasal na talaga sina Mommy at Mr. Graham. Ungol ni Jasper, hindi tama iyon. Ikakasal na talaga sila. Todong ngiti si Gavin, kasing saya ng kabibe. Lahat ng iba pang mga bata ay tumango. Kabanata 829. Napakabigla nito na parang panaginip ang lahat. Napaluha si Oliver. Habang pinagmamasdan sila ni Edwin at nakikinig sa kanilang mga pahayag, napuno siya ng saya. Mga bata, halika at samahan mo akong mag-almusal. Sa takot na makapasok sila at maabala ang proseso ng kasal, gusto niyang kunin sila. Hihintayin namin sina Daddy at Mommy, Mr. Whitley. Lumingon si Gavin at nagpaliwanag. Pagkatapos, nagpatuloy siya sa pagsilip sa pag-aaral. Nagkataon lang na naabutan niyang lumingon si Benjamin at binitawan ang halik sa mukha ni Erisa. Nahihiyang tumingin si Erisa sa lalaki. Ang eksenang iyon ay nakuna ng empleyado. Tapos na ang litrato. Kailangan mo lang punan ang form na ito at tiyaking tama ang lahat bago pumirma sa signature column sa ibaba. Nakuha ko. Kinuha ni Benjamin ang form. Kasunod nito, kinaladkad niya si Erisa sa desk para punan ito. Umupo silang dalawa doon at pinunan ang kanilang mga detalye. Tahimik na lumapit ang 6 na bata at pinagmasdan ito. Mr. Graham, Miss York, may gagawin ka pa bang worksheet? Tanong ni Tim. Nang marinig iyon, humagalpak ng tawa sina Benjamin at Erisa. Oo, kailangan na nating tapusin ang worksheet na ito dahil ikakasal na tayo. Tatanggap lang kami ng marriage certificate kapag pumasa kami. Hinaplos ni Erisa ang ulo ng anak. Pinagmasdan ni Benjamin ang mga bata. Lumabas ka muna at maglaro. Matatapos din tayo saglit. Nakahandusay sa desk, tinitigan siya ni Zachary ng nanlalaki ang mga mata. Hindi kami gagawa ng anumang ingay dito, Mr. Graham. Sumunod naman sina Oliver, Jasper, at Jesse. Humadjadjak si Gavin na ginaya ang kilos ng kanyang mga kapatid. Nang makita iyon, nahiga rin si Tim sa desk. Sa 6 na maliliit na figure na gumagawa ng parehong aksyon, ginawa ito para sa isang kaibig-ibig na tanawin. Napasimangot si Erisa habang nakatingin sa kanyang mga anak. Nandito kayong lahat. Napakunot ng noo si Benjamin. Bilasan mo at punan mo ang form. Paglingon niya, sinulyapan siya ni Erisa at bamantong hininga, tapos ka na ba? Sa pagkakataong iyon, iniangat ni Benjamin ang kanyang anyo. Ang kanyang sinulat ay maganda, ang kanyang pirma ay yumayabong na nagdadala ng kapangyarihan at sigla. Napaawang ang sulok ng bibig ni Erisa. Inagaw ang kanyang anyo, kinuha ito ni Benjamin sa bilis ng kidlat at hiniling sa kanya na pirmahan ang kanyang pangalan. Laking gulat ng 2 empleyado ng City Hall nang mamataan ng 6 na bata na magkasing edad at magkamukha. Mr. Graham, lahat ba sila? Anak mo. Tumango-tango si Benjamin sabay abot sa kanila ng mga form. Suriin at tingnan kung may kulang o mali. Kinuha iyon ni Kit sa kanya at tinignan. Nakaayos na ang lahat. Mabilis na iniligpit ng empleyado ang impormasyon habang si Kit ay personal na nakatatak sa lahat. Dahil doon, nagkaroon ng 2 sertipiko ng kasal. Congratulations sa iyong kasal.
Naway mapuno ng pagmamahal ang inyong pagsasama habang buhay. Salamat. Tumagilid ang ulo ni Benjamin bilang pasasalamat. Salamat. Matamis na bati ni Erisa. Namuo ang excitement sa loob niya habang nakatitig sa marriage certificate na nasa kamay niya. Sa wakas nakapag-asawa na ako. At pinakasalan ko si Benjamin. Salamat sa paglalakbay, Mr. Ziegler. Inalok sila ni Benjamin ng kape. Hindi naman. Trabaho naman natin yun eh. May gagawin pa tayo, kaya titingnan natin ang kape. Binati pa sila ni Keith bago siya umalis kasama ang ibang empleyado. Ang iyong mga anak ay talagang kaibig-ibig, Mr. Graham. Mga sextuple ba sila? Oo. Ang pagmamataas ay nakasulat sa buong mukha ni Benjamin. Icing on the cake yan. Aalis na tayo, kung ganoon. Ang mga mata ni Keith ay hindi maiwasang nakadikit sa 6 na bata. Magkita tayo sa labas. Nakita sila ni Benjamin sa labas. Mabilis na sinundan ni Erisa ang lalaki. Sa gayon, sumunod ang 6 na bata. Mga ginoo. Pagkatapos ay kumaway sila sa mga empleyado. Si Keith at ang ibang empleyado ay lubos na nabihag. Nainggit talaga ako sa inyong dalawa na mayroon kayong 6 na anak sa isang pagkakataon. Ang cute nila. Hindi nila napigilan ang paghaplos sa ulo ng mga bata. Salamat. Nakangiti si Erisa sa kanyang mukha. Inihilig ni Keith ang ulo sa kanila bago umalis kasama ang ibang empleyado. Magkaroon ng isang ligtas na biyahe pabalik. Sigaw ni Erisa. Tumayo si Benjamin sa tabi niya, pinapanood ang pag-alis ng sasakyan. Kabanata 830. Pumasok na tayo at mag-almusal. Lumingon si Benjamin at sinabi kay Erisa. Pagkatapos, kinuha niya ang marriage certificate sa kamay niya. Kukunin ko ito. Napaangat ng ulo si Erisa. Naguguluhan. Bakit mo kinukuha ang akin? May sarili ka na, no? Itatabi ko sila ng magkasama. Pinagsama ni Benjamin ang 2 sertipiko ng kasal. Pwede ba natin silang tingnan, Daddy? Wala kaming nakita kahit isa. Humarap si Gavin sa lalaki at tumangala sa kanya habang tinatanong iyon. Gusto ko ring tingnan. Pagpunta, tinitigan ni Zachary si Benjamin. Ako rin. Ganoon din ang ginawa ni na Oliver, Jasper, at Jesse. Nagningning ang mga mata ni Tim, at bamulong siya, gusto ko ring tingnan. Umawang ang lobby ni Benjamin. Iniabot niya ang 2 marriage certificate sa mga bata. Mag-ingat ka na hindi mo mapunit ang mga ito. Okay, tumango ang 6 na bata. Kinuha ang mga ito mula sa kanya, ipinasa nila sa kanilang sarili. Hehe, ang ganda. Ngumisi si Jessie habang tinitingnan ang litrato ng mag-asawa. Dahil hindi pa tinitignan ni Erisa ang larawan, iniyuko niya ang kanyang ulo. Sa sandaling nakita niya na si Benjamin ang humalik sa kanyang pisngi, ang kanyang mukha ay namula ng matingkad. Sige, sapat na ang nakita mo. Humagalpak ng tawa ang 6 na bata. Nahihiya si Mommy. Malakas na anunsyo ni Jasper habang nakatitig sa kanya. Sabay katok ni Erisa sa ulo niya. Napakamot si Jasper sa ulo niya. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mukhang maganda si Mommy. Naka-spellbound na expression si Gavin. Si Mr. Graham ay mukhang napakagwapo rin. Isang ngiti ang sumili sa mukha ni Tim. Hindi niya maintindihan ang mga salita sa sertipiko, kaya't siya na lamang. Pinag-aralan ang larawan. No wonder pare-pareho ang suot ninyong dalawa. Napakaganda nito sa camera. Tiningnan ni Zachary sina Erisa at Benjamin, todo ngiti. May ambasang sa photo, kaya legal, nakangiting komento ni Oliver matapos hawakan ang larawan. Siyempre, legal. Ang 2 lalaki kanina ay mga empleyado ng City Hall, sabi ni Benjamin sa mga bata. Ang kanyang mga lobby ay kumikislap ng isang fraction. Saglit siyang tinitigan ng 6 na bata bago sila nagpatuloy sa pagsisiyasat sa mga sertipiko ng kasal. Kumuha ng litrato si Erisa gamit ang kanyang telepono. Ibinaling ni Benjamin ang tingin sa kanya. Bakit mo ginawa iyon? Throwing him a glance, Erisa deliberately asked, I want to post it on Instagram. Ayos lang ba? Oo naman. Sa katunayan, dapat tayong gumawa ng isang pampublikong anunsyo. Si Benjamin ay mukhang sobrang solemn na. Sa kabaligtaran, natigilan si Erisa. Wala ba talaga siyang tutol dito? I-announce ko ito saglit. Matalim siyang tinignan ni Benjamin. Ang kanyang mga pisngi ay namumula ng maliwanag. Si Erisa ay nagbigay ng tuyong tawa. Well, hindi na kailangang magmadali. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Ang kanyang malalim na boses ay may bahid ng pagiging autoritatibo habang iginiit, ayoko nang magpalusot.
Kasabay nito ang pagkibot ng mga sulok ng bibig ni Erisa. Ni hindi ko gustong magpalusot pero hindi ko naihanda ang sarili ko para doon. Kung malalaman ito ng mga kasamahan ko, tiyak na hindi nila ito matatanggap kaagad. Paano ako magtatrabaho simula ngayon? At saka, kung alam ng lahat na ako ang asawa ni Benjamin Graham, tiyak na lalayuan nila ako. Mr. Graham, paano kung hindi muna isa publiko? Ang mga bagay ay perpekto tulad nito. Kung isusupubliko mo ito, paano ako magtatrabaho simula ngayon? Sa takot sa aking pagkakakilanlan, ang iba ay hindi maglalakas loob na magsalita kahit na mayroon silang mga reklamo. Mahinang sunggal ni Benjamin. For some reason, feeling ko ayaw niya akong i-acknowledge. Masyado kang maalalahanin sa kumpanya. Oo naman, mahal ko ang trabaho ko. Inosenteng tumingin sa kanya, si Erisa. Gayunpaman, sinaman siya ng tingin ni Benjamin. Bakit ayaw mong i-announce? Sumilip si Erisa sa kanya. Hindi yon. Hindi lang ako handa. Before today, I'd never imagined na ikakasal ako sa kanya on the spur of a moment, okay? Nang pumayag siyang irehistro ang kasal niya sa akin kagabi, I was still finding it rather surreal. Pero narehistro talaga namin ang kasal namin ngayon. Medyo hindi totoo. Nakapulupot ng braso sa kanyang balingkinitang baywang, yumuko si Benjamin at mamulong sa kanyang tainga. Bakit pakiramdam ko gusto mong itago ang katayuan mo sa pag-aasawa para manligaw ng ibang lalaki? Marahas na umawang ang labi ni Erisa. Inangat niya ang ulo niya at tumingin sa lalaki. Kailan ko pa ginawa yon? Niloko lang kita dati. Hindi naman. Hindi kita nanligaw. Ikaw ang nanligaw sa akin.